James for three. Alvarez is attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FMK Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Edwin Villesa, Lordan Molyon, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay dating football player na naging pastor ngayon, and ang kanyang advocacy is teaching kids playing football and the gospel. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a former football player, and ang puso niya talaga, no? Reaching out yung mga kids playing football dahil syempre ang first passion niya is the sport itself, and ang passion niya is to serve God and glorify God. Let's all welcome Pastor and former football player Marlon Nosete. Hi po. Good evening po, Sir Jojo, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabi ito. Nako, being a pastor now, no? Pag sabing pastor kasi, the thing that comes to my mind is shepherd. Tama pa po, no? Shepherd, yes po, yes. Leader. More on shepherding. More on shepherding, no? And Pastor Marlon, paano ba nagumpisa itong journey mo being a football player? Nag-start po lahat ng ito since high school po ako dito sa isang university dito sa Jensan, at nakuha ako bilang isang varsity player. The time maganda naman ang offer ng school dahil meron kaming stipend that time, and a scholar kami, athlete scholar kami, at maganda naman yung kanilang program para sa sports. Kaya nainganyo ako na mag-try out, and sa awa ng Panginoon natanggap naman. Pastor Marlon, pag sinabing football, no, sa ibang bansa ang tawag nila soccer, no? And medyo nakakagulat dahil ang basketball being the number one sport. So pag may mga na-interview ako na kakaibang sport, kamukha na football, bakit football ang doon kayo napunta, hindi basketball muna? Kasi that time, since elementary din kasi, nag-enroll din ako sa isang club, sa karate club. So siguro naging ko na yung kicking, parang naging maganda para sa akin. And then, nung makita ko yung soccer or yung football dito sa Jensan, which is related naman sa kicking, and so dun parang nainganyo din ako. Kaya yun yung unang nag-caught ng attention ko. Actually, bola namin noon, bola pa ng volleyball eh.
So, yun. Basketball, I've tried basketball, but talagang siguro parehong kaliwa yung pa ako sa sa basketball. Ibig sabihin, may joke kami dyan, no? Yung iba dahil nasa ibang sport, kasi bingkong ang kamay. Pag sabing bingkong ang kamay, kwadrado, hindi makashoot, no? But Opo. I truly believe na yung mga football players, when they play other sports, mas madali sa kanila. Kasi una, ang lalakas ng mga katawan, dahil ang football field, malaki, no? So yung takbuhan, na-develop yung kanilang mga muscles, ang lalakas ng katawan, mabilis tumalon, di ba? Mabilis mag-sprint. So if they shift to other sports, no, medyo ready na yung katawan. Feeling nyo ba kung naglaro kayo ng other sports because of the sport ng football, mas malakas ang katawan nyo? Ready to play other sports? May po siguro, merong malaking chance na magkaganon dahil kung maalala po natin si Jojo Lastimosa, po siya dati rin siyang football player sa pagkakaalam ko. So maari dahil sa laki nga ng ng pitch ng soccer, uh, nandun lahat yung yung kilos, lahat ng kilos, yung speed, agility, lahat nandoon. So when you siguro transition to another sport, maaring malaking tulong uh, yung pagiging football player. Pastor Marlon, binanggit nyo, no, Jojo Lastimosa. Yes. Si Jojo Lastimosa, napanood ko siya nung siya ay freshman sa Ateneo, Blue Eagles, no? Malakas ang katawan, bull strong, but the player that comes to my mind when it comes to football na naglaro ng basketball, si Francis Arnaiz. Naalala niyo ba si Francis Arnaiz? Oh, Crispa. Toyota siya noon. Toyota. Yes, Toyota. Crispa Toyota ang rivalry, and he played for Toyota, and ang bilis, no? In fact, nasa top 25 greatest players ng PBA, which they expanded to 50. Tingin nyo, Pastor Marlon, being a football player, no? Ano ang meron ka nung ikaw ay naglalaro na feeling mo nakatulong sa'yo, preparing you for life itself? Ano yung mga characteristics ng isang magaling ng football player na tingin mo nakuha mo? Ang pinaka una siguro sa lahat is yung discipline. Discipline, commitment, submission. Actually, marami, Sir Jojo. Pati yung yung self-control. Nandun lahat 'yun. Halo-halo kasi katulad nga ng sabi ni Paul sa Timothy, sabi niya, ginamit niya rin 'yan yung word na self-control, na hindi siya nagbabox into the air ng parang wala lang, sabi niya, but I made it to myself na makontrol niya talaga yung sarili niya. Magkaroon siya ng control sa sarili niya. Very important po yung self-control. Discipline ka. Kasi po, kasi kung hindi, wala. Lalo na pagka ang sport mo is team sport, then wala kang discipline. So, magiging kasiraan sa buong team. So, para sa akin yun po yung disiplinado kailangan. Yun yung pinakauna sa akin. Okay, number one, apat yung binanggit mo Discipline, commitment, submission, and self-control. Isa-isahin natin, no? I-breakdown natin, no? Binanggit mo yung discipline, no? Nakakita ka ba ng mga teammates mo na because of walang discipline or lack of discipline, eventually nawala sila as players? Marami po. Maraming mga ganon na magagaling sa laro, sa larangan ng sports.
Kaya lang wala silang disiplina, kaya ang nangyayari, natatanggal talaga sila sa team. So, They may have the talent, pero pag walang disiplina, Pastor Marlon, no, pag natanggal ka sa team, binanggit mo, no, may scholarship dito. So, automatically, pag tinanggal sila sa team, dahil mataas ang standard ng ng isang team, no, binanggit mo yung 4, automatic, wala na silang scholarship. yes po. Automatic po yun, mawawalan sila ng scholarship. At although sa team is magiging magiging parang bababa yung moral, or dahil siyempre kasama na natin sa team, and then later on malalaman natin na matatanggal siya dahil sa kanyang attitude, dahil hindi siya disiplinado. So hindi lamang po sa sarili niya na mawawalan siya ng scholarship sa school, and then ganun din po sa team, parang bababa din yung moral dahil alam natin magaling siya, and then mawawala siya sa atin sa team. Parang dapat siya ay isang asset, no? Bigla siyang magiging liability. And dahil naging liability siya, magaling na player siya, no? Palagay mo na lang na top 3 player sa team nyo, no? And because of that, pag nawala yung talent, no, and skill level niya dahil magaling siya, syempre madadamay ang team, pero there will be somebody who would step up, no? Who would take up his spot, and eventually, because wala na nga yung liability, you will function again as a stronger team, no? Kasi mahirap yung may butas, no? Yung bangka na may butas, palubog. Pero pag kayo on the same page, pag nag-row kayo, mas mabilis kayong makapunta sa inyong pupuntahan. Now, ang second na binanggit nyo is commitment. Have you seen players or people in life, no? Kasi kung ano yung nangyari sa sports, nangyayari sa buhay. Now, wala silang commitment. They are just there floating, no? Or walang purpose, no? Bakit naging importante sa iyo ang commitment, and ano ang ibig sabihin ng commitment sa iyo para maintindihan ng ating mga nakikinig? First, commitment is iyon yung iyong puso. Nilagay mo yung iyong puso doon sa iyong ginagawa. Hindi lang puso, kundi pati yung iyong isipan, heart and mind, heart and soul, nandun sa iyong ginagawa. At kung yung ginagawa na yon mahal mo, nandun yung oras mo, na i-commit mo yung oras mo, yung sarili mo, doon sa gawain na yon. Like for example sa sports. Now, magiging kasiraan sa iyo, sa akin, at sa team kung hindi tayo committed sa ating ginagawa. Dahil, of course, like for example sa time, kung hindi tayo committed sa time ng practice, masisira yung oras or yung pagiging buo ng team, dahil of course wala kang commitment sa time. Like ganun din po sa spiritual life. Kung hindi tayo committed sa time natin to pray or to read the Bible, the Word of God, ganun din, very slow, or maybe magiging stagnant yung growth natin. Ganun din po sa sports, sa tingin ko. Magiging stagnant din yung Alam niyo, Pastor Marlon, may nabasa akong article before. Sabi nila na mas gusto ko na ang kasama ko sa gera kahit hindi sila tawag nito yung malalakas ang katawan. Hindi sila yung skillful kung sa gera. Pero they are committed to hold the line
Mas gusto ko yun kesa yung ah, kita mo ang laki ng katawan, black belter, pero hindi ka sigurado na pag nagkaroon ng putukan sa gera, baka sila ang unang tumakbo. Ang gusto mo is committed to hold the line, committed to be steadfast in what you are doing, no? And have you seen teammates, no? Or players right now na because wala silang commitment, wala silang pinupuntahan. Yes po. Marami po actually. Ah, nakakalungkot na maraming taong ganyan. Hindi lang sa sports. Ngunit siyempre, nasa sports tayo. Mga athletes na walang commitment sa kanilang ginagawa. And yes, totoo po yun. Sinabi ninyo na akala natin kaya dahil malaki katawan, may skill, may talent, no, pero walang commitment. So wala pa rin. Hindi pa rin siya pasado. Alam mo, gusto kong banggitin na yung discipline plus commitment plus another one which is submission, magandang combination yun, no? And sa inyo po, ano yung ibig sabihin ng submission? Not only sa sports but also being a pastor, sa mga taong who would want to submit, no? In authority or in anything. Opo. Ang submission kasi kapag tunay na mahal mo rin yung iyong ginagawa, hindi lang sa sports, kundi kahit sa ministry, pwede mong i-sacrifice yung iyong sarili, yung iyong ibang ginagawa just for the sake na masunod yung iyong kumbaga mag-submit ka sa leadership or sa authority. So napakahalaga ng submission, especially sa buhay natin, because kung wala submission, hindi rin tayo mag-grow. Yun din ang tingin ko, hindi rin tayo magiging successful sa ating buhay. Sa akin ang tingin ko, ang kadikit ng submission is being humble, no? A person will not submit to authority if he feels that he or she is better, no, than the person standing in front. Yes po. Diba? In front of him or her. And tawag nito, based sa inyong experience, no, binanggit nyo yung 4, self-control. Ano ang experience nyo na hindi nyo makalimutan, either high school level, college level, or playing in a district meet, na yung game, because you had all of this, na mas maganda ang naging trajectory ng inyong team? Meron ka bang magandang panalo na because everybody is on the same page, na your team ay nag-progress? Sa laro po na yung kapag nandun po lahat yung nabanggit yung 4, discipline, yung commitment, submission, and self-control, I'm sure na magpa-prosper, magiging matagumpay yung ating ginagawa. Bibigyan tayo ng katagumpayan dahil yun naman talaga ang gusto ng Panginoon din sa atin, to be disciplined, to be submissive with self-control, and to be committed to our Lord sa ating spiritual na life. And also sa lahat kasi ng bagay, I believe na yung makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kapag ka nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos,
pagkakalob niya yung victory sa atin. So I believe on that. I strongly believe na whatever we do that will give honor and glory to God, yun po talaga yung magmamatter, and He will bless us. He will make us victorious sa lahat ng mga undertakings natin. Pastor Marlon, ano yung yung game na hindi nyo makalimutan dahil it brought you so much joy? Ano yung game na hindi nyo makalimutan na na-experience nyo? Sa larangan po ng soccer or sa football. Okay. Actually, ang pinaka po talaga, nag-strike o nagbigay po ng spark sa akin is nung nasa Zamboanga del Sur po kami, na that time is yung aking anak, yung bunsong anak ko lalaki is grade 3 that time. And then wala akong outlet, na hook din kasi ako sa mga bisyo noon. After na mag-asawa ako from Manila, then napunta kami sa Zamboanga del Sur, na nagkaroon ng parang twist yung buhay namin doon. So ang nag-mark sa akin is nung itong football na yung naging outlet ko. Nakita ko yung anak ko kasi na kapag lumaki baka mamaya maging kaparehas ko. So yun yung outlet ko, yung sports, yung football. Nagturo ako doon. And then nung sumali na kami sa mga provincial meet, kahit na talo, but nakita ko yung fulfillment na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, yung fulfillment and joy na hindi mababayaran ng kahit na anong material na bagay, dahil nakita ko yung mga bata nag-grow sila sa kanilang faith, nag-grow sila sabay-sabay, nalalaman nila ang word of God, ang tungkol sa Diyos, na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng talent, ng gift sa atin. So yun yung pinaka nag-mark sa akin, nagbigay ng spark na sabi ko, kahit na hindi na ako mismo yung naglalaro, nakikita ko sa mga kabataan na tinuturuan ko is nagkakaroon sila ng nagmamature din sila sa kanilang although sa sports yun, pero na-integrate yung spiritual life. So nag-grow sila in terms of their spiritual life po. So yun po yung nag-spark talaga sa akin. Because being a former football player, syempre nandun yung yung pagmamahal sa sport, na yung anak mo naglalaro, you want to coach them, you want to, kung ano yung mga natutunan dati, gusto mong ituro sa kanila, and eventually, yun yung joy, seeing your kids or your kid become better, and then nakikita mo na yung may team harmony, may harmony, tapos may direction, and it Yes. gave you purpose, it gave you purpose na I would want to do it, na to be a coach to my kids, Binanggit mo kanina na you had a fork along the road, may konting, alam mo, ang buhay hindi naman lahat yan dire-diretso. Minsan napupunta tayo sa kaliwa, minsan napupunta tayo sa kanan. Ang importante lang is kahit saan ka mapunta, kaliwa o kanan, bumalik ka ulit sa gitna, tapos dumiretso ko ulit papuntang north, wag south, And tell us about what happened during your life na feeling mo, I have to turn this around. Like from bad to good, ganun po ba? Yes po. Yes po, talagang ang pakiramdam ko kasi noon, kung hindi po ako mababago, kung hindi po mababago yung takbo ng buhay ko,
that time. Dalawa lang po yung patutunguhan ko. Whether it is in hospital or magdire-diretso ako sa sementeryo that time. At ayaw ko namang mawaldas yung buhay ko ng ganun. And good thing na ang pinapasalamatan ko sa Diyos na talagang ang Panginoon ay nagbibigay ng maraming chances sa atin kahit na ganun tayo ka sama, no? Yung ating before, yung life natin before is hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos, but because of His love and His mercy and His grace, nagagawa niyang i-turn into good yung bad. At yun yung pinapasalamatan ko sa Diyos dahil kung hindi sa kanyang grace, siguro hindi ko kaya kasi as a man, as a human being, I believe in the word of God na hindi kaya ng tao na magbago. It is only by the grace of God na mababago tayo. And so I praise the Lord sa mga ginagawa niya sa akin. At isa nga sa naging outlet or naging paraan ng kanyang pagbabago na ginawa sa buhay ko is yung sports. So masyado po akong and from there nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon yung aking advocacy na to teach football and also to integrate the spiritual life, yung growth ng bata about the Word of God. So, ganun po yung pangyayari. Pastor Marlon, I was reading a book yesterday. Ang sabi doon, our soul cannot save our soul. It is only the new spirit, the spirit of the living God that has been given to us. No, the old has passed and the new has come. It is only by walking in the spirit, the newness of the spirit, who would help us overcome yung ating flesh, yung ating will, yung ating emotion as we submit ourselves to Jesus, and then He sends us His Holy Spirit. And it is the Holy Spirit who can only change us, no? Kung tayo lang, on our own, we are going to fail again and again and again and again. But a life fully surrendered to the Lord, na sabihin mo na, Lord, I cannot save myself. It is only you who can save me. And God, in His goodness and mercy and love, He will give us itong hook, no? The God of 1,000,000 second chances. Yes. We'll make sure that tayo ay mapunta sa path where the gate is small, the road is narrow, but leads to righteousness. And now, because alam mo, a life that has been given a chance, no, another chance, no, you wouldn't want to bungle it or throw it away. And right now, yung advocacy mo is being a football player before, you want to impart the knowledge of the game and also the Word of God, no? Kamusta po having this advocacy to marry the two F's, football and faith? Katulad ng sinabi ko kanina, it is very fulfilling dahil yung joy nandun. Hindi man ako makapaglaro na ngayon. Personally, hanggang sipa-sipa na lang. Hindi na talaga nakakatakbo ng mabilis unlike before. But the joy is still here sa puso ko dahil nakikita ko na i-impart ko yung hilig ko, yung gusto ko noon. At the same time, hindi lang yung gusto ko, yung sport ko, yung hilig ko noon na gawin, kundi ang pinaka-importante sa akin is na isi-share ko talaga yung gospel sa mga bata.
which is napakalaking bagay, and it is very fulfilling. Yung joy talagang hindi mababayaran, yung joy na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. And seeing the kids growing up, na makikita mo na daladala nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Although hindi naman lahat, meron ding mga nakapakinig lang, ngunit nag-ano rin, bumalik din sa dati. But of course, we believe that the Word of God is living, sharper than two-edged sword. Yun yung sabi ng scripture. Hindi nila makakalimutan yun hanggat nabubuhay sila. At para doon sa mga tinanggap yung salita ng Diyos, nagiging ano rin sila ngayon, nagiging channel of blessing din sila para sa iba, dahil nagko-coach na rin sila ngayon, trainer na rin sila ngayon, and then they integrate spiritual or the Word of God sa kanilang pagtitrain ng soccer. Yun yung pinapasalamatan ko sa Diyos, which is yun yung doon ako nagre-rejoice. Doon ako nagagalak talaga sa Panginoon. Pastor Marlon, meron ka bang player na feeling mo when I say feeling, nung nakita mo matigas ang ulo, talagang baliktad ang pag-iisip, no? But because the Lord in His grace, no, ginalaw niya yung puso na ito through you, and now maganda yung kwento niya. Meron ka bang player na maganda yung testimony? Yes po. Actually, yung isang player ko na sinimulan ko ng since elementary, I think grade 5 yata siya or grade 4 siya nun. Dito na sa Jensen. Ngayon, graduate na siya. At siya na rin yung nagko-coach ngayon sa mga bata at mga estudyante doon sa lugar nila. And I'm so proud na sabihin na talagang hindi lang yung soccer yung nai-impart ko sa kanya, kundi pati yung Word of God, dala-dala niya ngayon. At natutuwa nga ako na binabalita niya sa akin that before they will go on to practice, magpipray muna sila. Meron silang konting word na pagsasalu-saluhan before sila magpa-practice. So that brings joy sa puso ko na mabalitaan yung ganun. And sabi ko nga, someday madalaw ko rin sila ulit para at least makapagbigay din ng inspiration ulit sa kanila. Yes, meron po. Meron. At siya ito, dati kasi napakatigas ng ulo nitong bata na to. Talagang minsan, kahit sa sports, kahit sa soccer, pinupuntahan ko na sa bahay, sinusundo, gano'n, para lang madala sa practice, o dadalhin doon. Minsan, bibigyan mo pa ng pamasahe, ganyan, para lang makapunta. Pero ngayon, natutuwa ako at nagagalak ako sa Diyos na bata na to, graduate na, galing din siya sa mahirap na pamilya, pero ngayon graduate na siya at isa na rin siya sa mga nagtitrain at nagko-coach ngayon ng mga kabataan, at hindi lang coach kundi nagtuturo din ng salita ng Diyos. It is very fulfilling, no, na only by God's power, no, and God's love and God's mercy, no, that God can turn yung isang tao na heart of stone and give that person a heart of flesh, no? Na tumitibok, na longing and thirsty and hungry for God, no? And right now, Pastor Marlon, no, sa mundong ito, bihira na yung mga tao na madidinig yung salita ng Diyos, as compared to kokonti na. We have to be very intentional in sharing the Word of God. Mabuti nga po na you were sharing the Word of God matagal na. Anong year po yun? When you started football and faith? Grade 3, I remember it right, grade 3 po yung bunso namin. 28 na po siya ngayon. May sarili na siyang pamilya.
That was before when we are in Zamboanga del Sur, way back. Yun, grade 3 nga siya. Hindi ko na masyadong maalala yung 1990s, mga 1990s. 2000 na yan. Parang mga ganyan. Okay. Bihira pa lang yung yung nagsha-share ng gospel in sports, no? As compared ngayon na medyo nadadagdagan na. May mga ministries involved sa sports. In sports, yun yung kanilang area na sharing the gospel, no? Intentional discipleship, no? And nakita mo that lives are being changed, no? Tama yung sinabi niyo, the Word of God is active, sharper, and it's living than any two-edged sword, no? It would penetrate the bone marrow, the heart, anything that it hits, no? And being a pastor ngayon, no? Tingin mo, why do people need the Word of God? Palagay ko yung pinaka-exact answer po dyan is ang sinasabi ng Romans chapter 1 verse 16. Hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng Romans 1:16 is the gospel is the power of God unto salvation. The gospel, the word of God, is the power of God unto salvation. Now, bakit ko na isagot ito? Dahil ang Romans 3, kung babasahin natin, sabi ng Romans 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Walang exemption. Walang kahit na sinong hindi nagkasala. Maliban kay Hesukristo na nagkatawang tao. No? So, kahit ang pastor, ministro, pare, or imam, or kahit na anong leader, sino pa man na nag-lead ng isang religious group is considered sinner. We are all sinners. And in Romans chapter 6, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi niya ganon, sabi ni Pablo. So, for the wages of sin is death. And death is separation from the giver of life, that is God. So, kung naririnig natin na i-share ang gospel, naririnig ng tao yung gospel, so, makuquicken. Sabi ng scripture, unless the Spirit quickens the heart. Paano makuquicken yung heart ng isang tao? That is only by the power of the gospel, the power of the word of God. No? Siya yung magkuquicken ng heart, dead heart ng isang tao para malaman niya ang kanyang sitwasyon sa harapan ng tao. Ephesians chapter 2 verse 1, we are dead in our trespasses. Sabi niya ganon. Patay tayo sa ating dahil sa ating mga kasalanan. At dahil patay tayo, hiwalay tayo sa Diyos, patungo tayo sa lahat sa lake of fire. Yun yung sabi. At kung titingnan natin yung Revelation chapter 20, nandun lahat, no? Even the liars, sabi niya, their part is in the lake of fire. So it is really very important for every one of us to hear the gospel because it is the power of God unto salvation. Yun yung magliligtas sa atin sa sure destruction. Kaya nga sabi ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, sabi niya ganon, shall not perish, but have everlasting life. So napakaganda po na marinig, ma-share at marinig ng marami ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na makakapagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Pastor Marlon, no? How will they know if no one is sent? Di ba? And if no one is sent, how will they hear? Di ba? So, importante dyan is even Christians, no, who are not in the mission field. When I say they are not in the mission field, hindi sila pastor, hindi sila misyonaryo, lahat tayo. We were given a mission, we were given the mandate that go and make disciples of all nations, di ba? Ang goal natin, the role that God has given us is go and make disciples of all nations. Lahat tayo.
Kailangan we have to preach and also show it, no, sa ating mga testimony that Christ is in us, no? A life that has been fully transformed through the power of the Holy Spirit. And doon may kita nila, minsan, you don't have to preach the word, malalaman nila na there's something different with this person, and ano yun? So, magtatanong sila. But, maganda rin is, you also have to say it, preach it, di ba? For the Word of God is active, living, and it has the power, no, to bring salvation. Eh, pag sabing salvation is isa-save tayo kasi we are already towards the departure area. Pag hindi mo kilala si Christ, nandun ka na, papunta ka na talaga sa lugar na hindi gusto ng Panginoon, which is called hell. But because God loves us so much, He gave His Son, siya lang ang tanging daan towards the Father. And I'll call you Coach, no? Coach Marlon, being a football coach, pastor sa church, pastor sa lahat, shepherd. Pero pag nagtuturo ng sport, yung hat na suot ni Coach is being a coach and a life coach, no? Coach Marlon, itong advocacy mo ngayon, no? Making sure that people in sports, dahil atleta ka dati, gusto mong madinig to, no? And right now, ano yung current situation ng ating, if you're talking about Jensan or Mindanao, do they really know the gospel? Yun yung nakakalungkot kasi may survey kasi dito, Sir Jojo, sa Jensan mismo. May isang church na nag-survey dito. Nag-conduct sila ng survey kung ilan ang churches dito sa Jensan. They found out that Jensan has more than 1,500 evangelical churches here. But they were saddened because of the truth that sa dami ng numero na nakalap nila, almost more than 1,500, pero ang dami din ang hindi nakakaalam kung ano yung gospel, kung sino si Jesus Christ. So, napaka-importante, kaya yun po yung isang isang mission namin dito is to really preach the gospel to, yun yung katulad na sinabi nyo kanina, we are not just commanded to go. Ano po yun tatlo po yun sa Matthew 28. Ang sabi niya, go. Sabi niya, and share the gospel to all nations. Sabi niya, baptizing them, yun yung pangalawa. The first thing to do is to go, to share the gospel. And then the second thing is to baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, sabing ganon. And then the third thing is, sabi niya, teaching them. Sabi niya, turuan nyo sila. I-disciple nyo sila. Turuan nyo, i-disciple nyo sila. Yun po yung nakakalungkot dito sa Jensan dahil even if they call themselves Christians, yet they don't know what is the gospel and who is Christ Jesus to them. Napakaliit po ng perspective ng tao dito kung sino talaga si Jesus Christ. So yun po yung tinuturo namin ngayon. At least marami na po nakakaalam. Salamat sa Panginoon. Marami na nakakaalam. They have changed their view regarding God and their view regarding themselves. Yun po yung they have now, marami na rin tumatanggap ngayon or nakakaalam ngayon or nakakaintindi that ang Diyos ay malaki, ang tao ay maliit. Ganun po. I like that, no? Tama yung binanggit mo, no? Minsan kasi stuck lang sa go and make disciples. But we have to baptize them, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then teaching them, no? Ibig sabihin, i-disciple na magbasa sila ng salita ng Diyos. Para siyang, if food is to the body, the Word of God is to our spirits, no? Ito yung ating spiritual food. If we are not
reading God's Word, we are not hungry and thirsty for His Word, tawag nito, baka naging desensitized na tayo, no? Desensitized na hindi nga natin siya kilala dahil for somebody na makilala mo, kailangan mo talagang malaman, no, ng husto kung sino siya. And for us to know more about Jesus Christ, to know more about God, dito sa Colossians, no, He is the image of the invisible God, no? The firstborn among the first creation. So, yes, it's knowing God, and then living God, and then preaching God, no? And Pastor Marlon, nagkita kami ni Pastor Marlon, I think it was 3 weeks ago, nung ako'y nasa Gensan sa Batang Pinoy. And ang goal niya is maging chaplain or character coach ng isang team. Kasi people, mga atleta, no, they really don't know God unless intentional. Pag intentional, talagang sinasadya, pupuntahan mo sila. In fact, may kilala nga akong character coach na pag pupunta sa isang team, yung mga players nagtatakbuhan. But imagine that yung character coach na yun, yung chaplain, ang goal niya is parang si God, no? Di ba sa Psalm 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Ganon din ang goal ng isang chaplain and character coach, no? To seek those who are lost. And Pastor Marlon, yan ba ang magiging mission mo, tingin mo, being a character coach or chaplain dito sa mga atleta ng Gensan? Yes, we are like doon po sa sinabi niyo, we are commanded. So mahirap po 'yun pagka nagcommand ang Panginoon Diyos tapos hindi natin sinunod. We will be accountable to that, no? Someday. So we're commanded to go. And as a shepherd or under shepherd, Jesus Christ is our shepherd, and we are under shepherd. That kailangan nating, katulad na sinabi nyo, we have to find or look for those who are lost. Actually, kaya yun sabi niya, go and share to the lost the gospel that will save them. And yun po yung isa talaga, yung primary duty ng isang Christian upang ipalaganap yung salita ng Diyos. And I believe malaking bagay para sa atin na mga namumuno or naging shepherd, steward, no, ng mga sheep na ito, na kailangan talaga silang alagaan, kailangan silang turuan upang sa gayon ang kanilang buhay ay hindi mawaldas. Marami po ngayon dito mga kabataan, especially kabataan, na nalululong sa droga, at hindi lang sa droga kundi kahit na sa mga gadgets, at maraming bagay ang kanilang kinagigiliwan ngayon, worldly things. And paano ka matatahimik? Paano matatahimik yung kaluluwa mo kung nakikita mo yung ganitong mga sitwasyon sa kabataan ngayon? So, yun po yung puso natin, na may impart sa kanila yung gospel na magiging mag-change magta-transform ng kanilang buhay, at maging tunay na believer of Christ. Pastor Marlon, favorite verse? Ang dami mong binanggit na mga verses, but the verse that really strikes your heart? Yes, this is my life verse talaga. 2 Corinthians 5:17. Ang sabi diyan is 2 Corinthians, nakalimutan ko patuloy life verse ko 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is
a new creation. The old has gone and the new has come. So, ito kasi napakalaki ng impact sa akin itong verse na ito dahil meron tayong before and after, Sir Jojo, di ba? Oo. And napakagandang balikan yung mga panahon na ganito pala ako dati. And then by the grace of God, kasi sabi ni Ephesians 2 verse 8 and 9, for the grace of God, no? For by grace you have been saved through your faith. So it is only by grace. So ang ganda, yung kagandahang loob ng Diyos, yung kanya masaganang biyaya, ipinagkaloob niya sa atin. And then nakikita mo na ikaw noon, ganon, patungo sa isang distraction. And then change, transform ka ng Diyos. At ito ka na ngayon, patungo sa kanyang kaharian. Napakagandang bagay. Salamat sa Diyos. We just thank the Lord, no, that the old has passed, the new has come. Kung hindi, ayaw natin na tayo yung dati natin, no, the former self. But God, in His goodness and mercy, no, gave us His Spirit, no, to change us and to bring glory to Him. Thank you po, Pastor Marlon, no, for sharing your story and your advocacy right now. Ito po, maraming salamat sa inyo mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you po. Puso at Lakas Sports sa Pinas.